Sino ang buhay? Sino ang patay? November 13. Tak, sigurado ka ba na papuntang San Onofre ang daan na to? Parang kanina pa natin to nadadaanan. Reklamo ko kay Tak nang mapansin kong kanina pa kami dumadaan sa kalsada na to. Sigurado ako dito, Jello. Ito yung daan na binigay sa akin ng sekretarya ni Tito Fred. Ito rin ang ruta na binibigay sa akin ng Google Maps. Paliwanag sa akin ni Tak. Hindi ko na sinagot pa si Tak. Siya naman ang nagmamaneho ng van na pinahiram ng Tito Fred niya at siya rin ang nakakaalam ng San Onofre. Kaya ipagkakatiwala ko na lang sa kanya ang pagdating namin doon. Natutulog sa likuran ng van ang iba pa naming kaibigan ni Tak na sina Chad, Stan at Kiel. Tingnan ko ang phone ko para malaman kung anong oras na. 2:55 a.m. Kinabahan ako bigla. Siguro dahil malapit ng mag-alas 3 ang madaling araw, the devil's hours kung tawagin. Tak, malayo pa tayo. Pangungulit ko. Hindi nakasagot si Tak sa akin dahil biglang nagka-problema sa phone niya. What the? Sabi ni Tak habang nakahawak ang isang kamay sa manibela. At ang isa naman ay kinakalikot ang phone niyang biglang nagpatugtog ng isang kantang napaka-weird pakinggan. Ano to? Wala namang akong ganito sa playlist ko. Sabi niya at pinatay na lang ang phone. Matapos ang pangyayaring yun, sabay kaming tumingin ni Sak sa kalsada at laking gulat namin nang may biglang dumaan na babaeng nakaputi kaya agad na inapakan ni Tak ang preno ng van dahilan para magising ang mga natutulog sa backseat. O bakit? Boses ni Stan nakagigising lang. What happened? Tanong naman ni Kel. Nakasagat sa yata ako. Sabi ni Tak at agad na tinanggal ang kanyang seatbelt. Sumunod naman kaming apat sa kanya. Pagbaba namin agad namin hinanap ang katawan ng babaeng nabangga ng van na sinasakyan namin. Nakita ko si Stack na nakasabunot sa kanyang buhok. Tila naguguluhan sa mga nangyayari. Ano, may nakita kayo? Tanong ko. Wala namang tao sa ilalim ng sasakyan Sabi ni Stan. Sinubukan kong tingnan likuran ng sasakyan. Wala rin, sabi ni Chad. Umiling naman si Kel. Umuntong hininga ako at tumingin sa orasan ng phone. 2:55 a.m. Nagtaka ako. 2:55 a.m. pa rin. Parang 2 o 3 minuto na ang nakakalipas mula nang makita namin yung babae na tumawid sa kalsada. Tak, tara na. Wala naman tayong nakita na katawan ng babae. Sabi ko at tinapik siya sa balikat. Get some rest. I'll drive from here. Tumango si Tak. Halatang takot pa rin siya. Bumalik na kaming lahat sa loob ng sasakyan. Guys, ano ba talagang nangyari? Nagtatakang tanong ni Chad. Ipapaliwanag na lang namin ang nangyari pagdating sa San Onofre. Sabi ko sa kanila. At in-start na ang sasakyan. Malapit ng mag-alas 3. Hanggang ngayon ba naman, Jello? Naniniwala ka pa sa bili ng lola mo? Tanong ni Stan. Ano nga ba ang bili ng lola ko? Bago siya mamatay, binili niya sa akin na huwag bumiyahe ng alas 3 ng madaling araw sa kadahilanang may masamang mangyayari. Maaaring aksidente kung saan mabubuhay ka pa o aksidenteng ikamamatay mo. Noon di ako naniniwala. Siguro baka maniwala pa ako kung bata pa lang ako nang sabihin sa akin yun ni Lola. Pero magbibinata na ako nung ibili niya sa akin yun. Ngayon naniniwala na ako. Lalo na nang mamatay ang mga magulang ko sa isang aksidente kung saan bumiyahe sila ng alas 3 ng madaling araw. Napatingin ako sa orasan ng sasakyan. 3 a.m. na. Kinabahan at natakot ako. Jello, okay ka lang ba? Gusto mo ba ako na ang mag-drive? Tanong ni Tak. Napalunok ako. Hindi ko alam pero kakaiba ang nararamdaman ko ngayon. Napatingin ako sa rearview mirror ng sasakyan at laking gulat nang makita ang babaeng nakaputi sa loob ng sasakyan. Nasa pagitan ni na Chad at Stan, nakangiti sa akin. Lalo akong natakot dahil mabisi ang lumapit sa akin at bumulong. Sino ang buhay? Sino ang patay? At nawala na ako sa aking sarili. Lumilim ang paligid at narinig ko ang mga sigaw ni Tak, Chad, Stan at Kiel. Nagising ako ng tila may basang tela at dumadampi sa mukha ko. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Isang babae ang nakita ko na pinupunasan ng mukha ko. Nagulat siya at ganda na palayo nang makitang gising na ako. Napalunok siya na para bang nahihiya. Mabuti naman at gising ka na, sabi niya. Kumunot ang noo ko. Bakit? Tanong ko at unti-unting upo nang nakahawak sa ulo dahil masakit at napansin kong nakabenda ito. Anong nangyari? Nasaan ang mga kaibigan ko? Sa dami ng tanong sa isipan ko,
Ang tanging nasabi ko, ilang araw na ba akong tulog? 2 araw na. Ani at inilagay ang bimpong ginamit niya sa akin sa paliit na planggana at sa cabinet bit ito. Nasa baba ang mga kaibigan mo. Kagigising lang din nila kagaya mo. Natulo na yan akong iniwan sa kwarto. Nilibot ko ang tingin sa buong kwarto. Maliit lang ito at napansin kong gawa sa pawid ang bahay at ang hinihigian ko ngayon ay isang papang nagawa sa bamboo. Tumayo ako para makausap at matingnan kung ang mga kaibigan ko nga ang tinutukoy niya. Paglabas ko ng kwarto, agad na bumugat sa akin si Nakel, Charleston, na masibang kumakain sa isang mesa na gawa rin sa kawayan, habang si Tak ay mahinahong kumakain at baka sa mukha niya ang lungkot. Ano kaya ang iniisip niya? O gising ka na pala, Jello. Sambit ni Stan habang punong-puno ang bibig ng kanin. Sabayan mo na kami sa pagkain. Dugtong niya. Lumapit ako sa mesa at tumabi kay Tak. Alam mo ba kung nasaan tayo? Tanong ko. Dahan-dahang nilunok ni Tak ang kanyang inunguya. Nasa San Rafael daw tayo, sabi ni Ana. Sino si Ana? Ako. Halos mapatanon kami 5 magkakaibigan sa gulat dahil sa boses ng isang babae na nanggaling sa aming gilid. Ako si Ana. Nakita ko ang sinasakyan yung van na nabangga sa isang puno ng balete. Mabuti na nga lang at hindi kayo napuruhan masyado at agad na naagapan. Ikaw ang nagdala sa amin dito? Ikaw lang mag-isa? Tanong ko. Tumango siya at nilapag sa isang plato ang harap ko. Kumain ka na bago ka pa nila maubusan. Lumipas ang ilang oras. Natapos din kami sa pagkain. Hindi ko alam kung bakit ganun kami kalakas kumain. Siguro dahil matagal naming pagtulog. Nagkukwentuhan kami nang makita namin si Ana na may dalang basket at palabas ng kubo. Saan ka pupunta, Ana? Tanong ni Chad. Maghahanap ako ng mga kain para mamaya. Samahan kaya namin, gusto mo? Ay nako, huwag. We insist. Sasamahan kaya namin. Pagpupumilit ni Chad. Kaya wala nang nagawa si Ana kundi ang pumayag. Doon pa lang. Alam ko na. Maganda si Ana. Mabuti at maitim ang mahabang buhok na umaabot hanggang bewang. Gusto iya ng kaibigan kong si Chad. Ilang sandali pa upalis na kami at sinundan si Ana sa paghahanap ng mga kain para mamayang gabi. Wala bang palengke dito? Tanong ni Kel habang nililibot ang paningin sa kalawakan ng gubat. Meron, pero malayo kung lalakbayin. Baka gabihin tayo. Sabi ni Ana na kasabay si Chad at nauuna sa amin. Wala ka ba talagang kasama dito, Ana? Hindi ba delikado? Tanong ni Chad. Umiling si Ana. Hindi naman. Wala namang nakakaalam kung saan ito eh. Ano? Nagtatakang tanong ko. Ang ibig kong sabihin, hindi naman to dinaraanan ng maraming tao kasi liblib ang lugar. Sabi niya. Tumigil siya sa isang puno. O bakit ka tumigil? Tanong ni Chad. Nilapag niya ang dalang basket at inilabas ang isang lalagyan. Sinimulan niyang dakutin ang mga uod na nakapaligid sa lupa ng puno. Ana, bakit ka kumukuha ng uod? Tanong ni Stan. Napansin ko na nagustuhan niyo yung inihanda kong almusal kanina. Sabi niya nang di nililiw ng isa sa amin. Bakit? Anong koneksyon ng uod sa nilutong mong almusal kanina? Tanong naman ni Tak na nakakunot ang noo. Uod kasi ang sinahod ko sa ulam na inihain ko kanina. Nang marinig ko yun, tila bumalik ang lahat ng kinain ko kanina. Uod? Bakit niya ipinakain sa amin ang uod? Nababaliw na siya. Nagdudawal kaming 5 at halos masuka talaga. Ngunit bilang respeto kay Ana, pinigil namin masuka dahil kahit paano ay nalagaan niya kami at di pinabayaan. Ana, pwede ba kaming dalhin doon sa puno ng balete kung saan kami nabangga? Tanong ni Tak. Pabalik na kami sa kubo. Hinayaan na namin si Ana na kumuha ng kung ano-ano pang mga sangkap na kakaiba bukod sa uod. At hanggang ngayon, naaalala pa rin namin 5 ang kinain ng almusal. Pwede naman. Hindi na rin sinabayan ni Chad si Ana sa paglalakad dahil nawala na raw na parang bula ang pagkagusto niya sa dalagang kasama namin. Nilibot ko ang aking paningin at dumapo ang aking mata sa isang malaking puno kung saan may isang matanda na nakasilip at tila pinagmamasdan kami. Mauna na kayo, sabi ko sa kanila. O Jello, bakit? Tanong ni Tak at nilapitan ako. Umiwas ako ng tingin sa puno at itinaw ng aking atensyon kay Tak. Gusto ko lang maglibot. Unang beses ko kasi sa gubat. Pagsisinungaling ko. Baka mawala ka, sabi ni Stan.
Sundan mo lang kung saan ang direksyong hinahangin ng puno. Makakarating ka sa kubo. Paggabay naman sa akin ni Ana. Tumango ako. Sige na, mauna na kayo. Sabi ko at umalis na sila. Hinintay ko muna silang makalayo at saka ako lumapit sa puno. Aalis na sana ang nakasilip na pananda, pero buti na lang at naabutan ko siya. Manang pwede bang magtanong? Mga ligaw na kaluluwa, hindi dapat nabubuhay. Kumunot ang noo ko. Ano pong ibig ninyong sabihin? Masama ito. Nakatagpo ang masamang kaluluwa ng iba pang kaluluwa. Kailangang makabalik ng isang kaluluwa sa kapangyarihan ng kanyang pagkamatay. Sa ganitong paraan, mawawala ng kapangyarihan ang masamang kaluluwa at babalik sa dati na parang walang nangyari. Po, ano po bang ibig ninyong sabihin? Hindi. Mabilis niya akong nilingon at hinawakan sa magkabilang braso. Patay ka na. Patay na kayong lahat. Mga kaluluwa na lamang kayo na naglalakbay upang maghasik ng lagim sa balyong ito. Malaki ang mga mata ko. Patay. Ako. Pati ang mga kasama ko. Dahan-dahan niya akong binitiwan habang paulit-ulit na binubulong ang sinabi niya sa akin. Unti itong naglakad palayo sa akin. Hindi ko alam kung ano ang nangyari at nangyayari. Gusto ko siyang habulin, pero mas nalinawan pa. Pero tila para akong naging estatwa sa kinatatayuan ko. Nagmadali akong umuwi pero sadyang mahaba ang tinahak kong dahan, kaya inabot ako ng gabi. Nakita ko sa bintana ng kubo ni Ana na bukas ang mga ilaw. Mabilis akong lumapit at napatigil nang biglang mamatay ang ilaw. Nagsara ang mga bukas na bintana at biglang umalingaw-ngaw ang sigaw sa buong bahay na parang boses ng isa sa mga kaibigan ko. Kel, Chad, Stan, Tak. Isa-isa kong sinigaw ang pangalan ng mga kaibigan ko. Kinato ko ang pinto dahil hindi ko ito mabuksan. Para bang may nakaharang na mabigat na bagay. Ana, buksan niyo ang pinto. Nang bubunggoon ko na sana ito gamit ang braso ko. Bigla itong bumukas at bumungad sa akin ang kadiliman sa loob ng bahay. Agad kong nilibot ang tingin upang mahanap ng kung anong pwedeng gamitin para magsilbing ilaw. Kinakapa ko ang aking bulsa at naramdaman ng isang lighter. Pinatago ito sa akin Stan sa pagkakatanda ko. Pinihit ko yun at siyang naging ilaw ko para hanapin na ng mga kaibigan ko. Dahan-dahan ang naging hakbang ko dahil hindi ko alam kung anong makikita ko. Ilang sandali pa lang ang nakakalipas. Umihip ang hangin at nagsara ang pinto. Namatay ang apoy ng lighter, kaya sinindihan ko uli ito. Pero sa pagsindi ko, isang mukha ang tumambad sa akin. Mukha ni Ana na kulay puti ang mga mata at banat ang mga labi dahil sa matutulis ng ngipin. Mahina itong tumawa ng nakakatakot hanggang sa lumakas ng lumakas. Walang ano-ano ibinuga ko ang apoy ng lighter sa kanyang mukha. Natama ng kanyang mga mata at nahulog sa sahig ang lighter. Agad akong kumaripas ng takbo patungo sa pinto, ngunit ayaw nitong bumukas. Naririnig ko naman ang kanyang mga tawa, kaya itinulak ko ang pinto ng buo palakas at nabuksan. Tumakbo ako palayo sa kubo. Takbo, Jello, takbo, sigaw ni Ana habang humahalak. Tumakbo ako sa gubat. Tanging ang buwan at ang mga bituin na nagsisimpleng ilaw ko sa kadiliman na daang tinatahak ko. Tumakbo lang ako nang tumakbo hanggang sa may maaninag akong maliwanag na bagay sa aking gilid. Agad kong tinignan kung ano ito at laking gulat ko nang makita ang sirang unahan ng van kung saan kami nakasakay. Agad kong tinignan ang loob ng van at nakita ang mga katawan namin doon at wala ng buhay. Kailangang makabalik ng isang kaluluwa sa pinangyarihan ng kanyang pagkamatay. Sa ganitong paraan, mawawala ng kapangyarihan ng masamang kaluluwa at babalik sa dati na parang walang nangyari. Sumakay ako agad sa van at isinara ang pintuan. Nakita ko si Ana na unti-unting lumalapit sa van. Lalo akong natakot at nataranta. Inaya ko ang posisyon ng aking bangkay. At, Jello! Nagising akong hinahabol ang aking hininga at tila takot na takot dahil sa nangyaring yan. Tingnan ko ang kamay na nakahawak sa aking balikat. Si Tak, nagdadrive. Tak, anong... Lumingon ako at nakita sina Chad, Kel at Stan natutulog. Anong nangyayari? Sumulyap saglit si Tak sa daan at muli akong tinignan. Nananaginip ka yata, sabi niya. Pinunasan ko ang aking pawis at tumingin sa daan. Lanlaki ang mga mata ko nang may isang babae na bigla nilang sumulpot sa gitna ng kalsada. Tak, tinuro ko ang daan. Agad namang naapakan ni Tak ang preno. Dahil sa lakas ng preno, nagising sina Chad, Stan at Kel sa likuran. O bakit? Boses ni Stan nakakagising lang. What happened? Nakasagasa yata ako, sabi ni Tak at agad na tinanggal ang kanyang seatbelt at bumaba sa sasakyan.
Sumunod naman kaming apat sa kanya. Pagbaba namin, agad namin hinanap ang katawan ng babaeng nabangga ng van na sinasakyan namin. Nakita ko si Stack na nakasabunot sa kanyang buhok. Tinila nagugulan sa mga pangyayari. Ano may nakita kayo? Ang tanong ko. Wala namang tao sa ilang ng sasakyan eh. Sabi ni Stan. Sinubukan kong tingnan sa likod ng sasakyan. Wala rin. Sabi ni Ken. Umiling si Chad at dahil sa wala kaming nakitang katawan, pinaliwanan lang namin ito at pumasok sa sasakyan. Sumulyap ako sa orasan ng van, 3 a.m. Apo ko, huwag na huwag kang aalis ng bahay kapag alas 3 ng madaling araw. Maraming kaluluwa ang naglalakbay. Naghihintay sa mga kapwa kaluluwa at pumapatay para may makasama sila. Napansin ko si Tak na nakatingin sa rearview mirror. Sino yan? Tanong niya. Tinignan naman namin lahat ang tinutukoy ni Tak. May nakaupo sa pinakadulong upuan ng van. Natakpan ang mukha niya ng kanyang buhok. Maliwan sa bibig niya na banat dahil sa matutulis niyang ngipin. Hindi niyo matataka